Ang pinakakilalang higante sa mga kwentong biblikal ay si Goliath. Isa siyang malakas na mandirigma mula sa hukbo ng mga Filisteo. Si Goliath ng Gat ay lumitaw mula sa kanilang hanay. May taas na tinatayang 9 na talampakan at 9 na pulgada. 1 Samuel 17:4. Maaring hindi pamilyar ang sukat na ito dahil gumagamit ito ng mga cubit at span imbes na mga talampakan at pulgada na nagpapakita ng kahangahangang taas ni Goliath. Isipin ang kanyang napakataas na katawan na may mga braso na nakaangat ng mataas sa kanyang ulo. Hindi lamang ang taas niya ang nakakatakot. Nagsusuot din siya ng mabigat na helmet na tanso at naka-armor ng mga metal plates na magkasunod, na may kabigatang higit sa 125 pounds. Ang kanyang mga binti ay protektado ng mga tanso na greaves at nagdadala siya ng tanso na sibat sa kanyang likod. Ang katawan ng sibat ay kasing taba ng panghabi na pang-ayos at ang ulo nito ay may bigat na mga 15 pounds habang may isang tagapagtanggol ng kalasag na naglalakad sa unahan niya. 1 Samuel 9:7. Ang kanyang armor ay kahawig ng chainmail at karaniwan sa mga Filisteo na magsuot ng malaking tela tulad ng tarpaulin na pinalamutian ng mga tanso na singsing mula balikat hanggang tuhod para sa dagdag na proteksyon laban sa mga nakamamatay na sandata. Bukod pa rito, si Goliath ay may kalamangan ng isang tagapagtanggol ng kalasag na tumatakbo sa unahan niya na may kalasag na kasing laki ng isang tao na nagbibigay ng karagdagang proteksyon. Ang pagharap sa isang higanteng may ganitong matibay na armor ay talagang magiging isang mahirap na hamon para sa sinuman na nagpapakita ng kahangahangang presensya at kahandaan ng makapangyarihang mandirigmang ito. Tumayo si Goliath at tumawag sa hukbong Israelita, "Bakit kayo nag-aayos para sa labanan? Ako ba ay hindi isang Filisteo at hindi ba kayo mga alipin ni Saul? Pumili kayo ng isang tao at ipaglaban siya sa akin. Kung magtagumpay at mamatay siya sa aking mga kamay, magiging mga alipin kami ninyo. Ngunit kung ako ang magtagumpay at pumatay sa kanya, maglilingkod kayo sa amin." 1 sa 17:1-8-9. Isang karaniwang pamamaraan ito sa mga sinaunang lipunan sa silangan na kilala bilang representative warfare, kung saan ang isang mandirigma mula sa bawat panig ay maglalaban na kumakatawan sa kani-kanilang mga hukbo. Ang panig ng nagwagi ay magkakaroon ng tagumpay at ang natalo ay maghaharap ng buong pagsuko. Nagpatuloy si Goliath, "Wala nang kailangan pang ipadala ang inyong buong hukbo. Magpadala na lang ng isang tao na makakalaban sa akin. Bilang inyong kampeon, wala akong kapantay." Hindi lang isang beses inihain ni Goliath ang hamong ito. Inulit niya ito araw-araw sa loob ng 40 araw na sunod-sunod. 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, siya ay nagpapakita. 1 Samuel 17:16. Isang patuloy na paalala ng kanyang nakakatakot na itsura at lakas, at hinihikayat ang sinuman mula sa Israel na makipaglaban sa kanya. Habang ang mga linya ng labanan ay itinatag, si David, isang batang pastol mula sa mga burol ng Huda malapit sa Bethlehem, ay abala sa pag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Siya ay masyadong bata upang mag-enlist sa hukbo at malamang na hindi alam ang nangyayaring alitan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo at maaaring hindi pa nga kilala si Goliath. Ang pangunahing alalahanin ni David noon ay ang kaligtasan ng kanyang 3 nakatatandang kapatid na nakikipaglaban sa ilalim ni Haring Saul. Nag-aalala si Jesse, ang matandang ama ni David, dahil hindi siya makapunta sa magaspang na lupain upang makita sila. Pinatawag niya si David, ang bunso, at binigyan siya ng isang misyon na nagsabi, "David, may isang gawain ako para sa iyo.
Inutusan siya ni Jesse, "Dalhin mo ang inihaw na butil na ito at ang 10 tinapay sa iyong mga kapatid, at mabilis na pumunta sa kanilang kampo. Dalhin mo rin ang 10 piraso ng keso sa kanilang komandante. Alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kapatid at magbalik ng balita tungkol sa kanila." Unang Samuel 17:17 hanggang 18. Si David ay nagising ng maaga sa umaga, iniwan ang mga tupa sa ibang tagapag-alaga, kinuha ang mga provisions at umalis ayon sa utos ng kanyang ama si Jesse. Narating niya ang kampo nang ang hukbo ay nagsisimulang mag-ipon para sa labanan. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa hangin. 1 Samuel 17:20. Pagdating niya sa hangganan ng kampo ng Israelita, nakita ni David ang mga sundalo na nag-gear up at umaawit ng kanilang mga sigaw ng labanan na nagbigay ng interes sa kanya tungkol sa mga nangyayaring kaganapan. Mabilis niyang nilapitan ang mga front lines upang makipagkita sa kanyang mga kapatid. Ipinagkatiwala ang kanyang mga gamit sa tagapangalaga ng mga bagahe. Nang maipasa na niya ang mga provisions sa tagapag-ingat, agad siyang sumama sa kanyang mga kapatid sa unahan. Habang sila ay nag-uusap, lumitaw si Goliath, ang makapangyarihang Filisteyong kampyon mula sa Gat, at inulit ang kanyang hamon. Ngayong pagkakataon, naroon si David upang marinig ito ng buo. Unang Samuel 17:22 hanggang 23. Habang si David ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga kapatid, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lambak na nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Agad na tumalikod ang mga sundalo at tumakas, naghanap ng kanlungan sa kanilang mga tolda. Inilarawan ng teksto ang takot ng mga tao ng Israel nang makita nila si Goliath. Habang tumatakbo silang nanginginig sa takot mula sa kanyang presensya. Unang Samuel 12:2. Hanggang sa puntong ito, hindi pa alam ni David ang mga hamon ni Goliath na inihahain araw-araw. Ito ang kanyang unang pagtingin sa higanting naka-armor at hayagang nilalapastangan at isinumpa ang Diyos ng Israel. Ang galit ni David ay sumik nang makita niya ito at ang mga kasuklam-suklam na salita ni Goliath. Nakita ni David ang takot ng mga Israelita at ang nakatindig na kalaban, kaya't nagtanong siya sa mga naroroon, "Ano ang gagawin sa lalaking papatay sa Filisteyong ito at mag-aalis ng kahihiyan mula sa Israel? Sino ang Filisteyong hindi tuli na ito at naghamon sa mga hukbo ng Diyos na buhay?" Ibinahagi ng mga sundalo sa kanya ang mga pangako ng hari para sa sinumang magtatagumpay laban kay Goliath. Unang Samuel 17:26 hanggang 27. Dahil sa narinig at sa lakas ng kanyang pananampalataya, naghanap si David ng pagkakataon na makaharap si Haring Saul. Nakatayo sa harap ng hari, matapang na sinabi ni David, "Huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa Filisteyong ito. Ang inyong lingkod ay pupunta at lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul kay David, "Masyado kang bata upang labanan ang Filisteyong ito. Siya ay isang mandirigma buong buhay niya at ikaw ay isang batang lalaki." Ngunit sumagot si David, "Ako'y nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kapag may leon o oso na kinuha ang tupa mula sa kawan, hinahabol ko ito, tinatamaan ko at inililigtas ko ang tupa. Kung tatalikod ito sa akin, hahawakan ko ito sa balbas, tatamaan ko ulit at papatayin ko. Napatay ko na ang mga leon at mga oso, at ang Filisteyong ito ay magiging katulad nila dahil siya ay naghamon sa mga hukbo ng Diyos na buhay." Nagpatuloy si David, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa mga pangil ng mga leon at mga oso ay magliligtas din sa akin mula sa Filisteyong ito." Binigyan siya ni Saul ng kanyang pagpapala at sinabi, "Pumunta ka at naway sumaiyo ang Panginoon."
Sinubukan ni Saul na ihanda si David para sa labanan sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanya ng kanyang sariling armor. Inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo at isang coat of mail sa kanyang katawan. Pinatong ni David ang espada ni Saul sa armor at sinubukang maglakad, ngunit nahirapan siya sa bigat ng mga kagamitan. Sinabi ni David kay Saul, "Hindi ko kayang lumaban gamit ang mga ito. Hindi ako sanay magsuot ng mga ganito." Inalis ni David ang armor, kinuha ang kanyang tungkod na pastol, pumili ng 5 makinis na bato mula sa batis. Inilagay ang mga ito sa kanyang supot sa loob ng bag ng kanyang pastol at inihanda ang kanyang panghabi at nagsimulang lumapit sa Filisteo. Narito si David, nakasuot ng simpleng damit ng isang pastol, armado lamang ng kanyang panghabi at tungkod, handa na para sa laban. Sa puntong ito, nilapitan ng Filisteo si David. Ang tagapagtanggol ng kalasag ay nangunguna. Nang makita ni Goliath si David, pinagtawanan at hinamak siya dahil sa kabataan nito at ang itsura nito na magaspang ngunit kaakit-akit. Inusig ni Goliath si David na nagsabing, "Akala mo ba'y aso ako, kaya't lalapit ka sa akin gamit ang mga kahoy?" Pagkatapos ay isinumpa niya si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Hinamon pa ng Filisteo si David na nagsabing, "Lapit ka sa akin at ipapafist ko ang iyong katawan sa mga ibon ng kalangitan at mga hayop ng bukirin." Matapang na sumagot si David, "Lumapit ka gamit ang espada, sibat at panghabi, ngunit ako'y lalapit sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamon. Ngayon, ang Panginoon ay ibibigay ka sa aking mga kamay. Babagsakin kita, puputulin ang iyong ulo, at ikakalat ang mga katawan ng mga Filisteo sa buong mga bukirin para kainin ng mga ibon at mga hayop, upang makilala ng buong mundo na ang Israel ay may Diyos." Unang Samuel 7:41-46. Habang si David, matapang at matatag, ay nakaharap sa isang napakataas na higante na tanging isang simpleng panghabi at isang bato lamang ang dala, habang ang kalaban ay nakasuot ng kagamitan na may bigat na higit sa 200 pounds. Habang ang higante ay papalapit upang makipaglaban, si David ay nagtakda ng lakas at nagmadaling tumakbo patungo sa linya ng laban upang harapin siya. Pumili si David ng isang bato mula sa kanyang supot, pinaghagis ito at tinamaan ang higante sa noo. Ang bato ay tumagos ng malalim, dahilan upang matumba ang higante na nakaharap sa lupa. Sa ganitong paraan, tinalo ni David ang higante gamit lamang ang panghabi at bato, nang hindi ginamit ang isang espada. Tumakbo siya papunta sa higante, kinuha ang espada nito at ginamit ito upang putulin ang ulo nito. Nang makita ng mga Filisteo na tinalo ang kanilang kampeon, tumalikod sila at tumakas. Hindi muling nagtipon ang mga Filisteo, tinatamad at natatakot sa pagkawala ng kanilang titan. Sila ay nagkalat. Samantala, ang mga Israelita at mga tao ng Huda ay nagtipon at nagbigay ng malakas na sigaw. Tinutugis ang mga Filisteo hanggang sa bibig ng lambak at mga pintuan ng Ekron. Ang mga Filisteo na sugatan ng malubha ay bumagsak habang nagsisilbing daan ang kanilang pagtakas sa Sharaim at umabot hanggang Gath at Ekron. Matapos ang kanilang pagtugis, ang mga Israelita ay bumalik upang lootin ang kampo ng mga Filisteo. Kinuha ang mga gamit nila. Unang Samuel 7:47-53. Ipinakita ni David ang putol na ulo ng Filisteo sa Jerusalem. Dinala niya ito sa lungsod habang ang mga armas ng Filisteo ay inimbak niya sa kanyang sariling tolda. Batay sa 1 Samuel 17:54. Ang kwento ng David at Goliath ay isang tanyag na kwento sa Biblia na nagpapakita ng tapang, pananampalataya at tagumpay laban sa matinding pagsubok. May mga haka-haka ang ilang mga iskolar na si Goliath
na nagmula sa Gath at kilala bilang isang Gitit ay maaring mula sa lahi ng mga Nephilim, ngunit ang ibang mga autoridad ay naniniwala na siya ay mula sa angkan ng mga Rephaim dahil ang mga Nephilim ay sinasabing naubos ng malaking baha sa panahon ni Noe at tanging ang pamilya ni Noe ang nakaligtas. Binanggit sa Biblia ang mga Rephaim halos 20 beses, gaya ng makikita sa Deuteronomio 2:1 at 22, Josue 12:4, Deuteronomio 3, 11 hanggang 13 at iba pa. Si Og, ang hari ng Bashan, ang huling hari ng mga higante. Ang kanyang kama ng bakal ay may habang 9 na kubit, mga 12 talampakan, at lapad na 4 na kubit, mga 6 na talampakan. Gamit ang karaniwang sukat ng kubit mula sa braso hanggang dulo ng hinlalaki. Dahil dito, ang lupang iyon ay napasa kamay namin. Nang panahong iyon, ipinamahagi ko ang teritoryo mula Aroer sa kahabaan ng lambak ng Arnon, pati na ang kalahating rehiyon ng bundok ng Gilead at ang mga bayan nito sa mga Reubenita at Gadita, habang ang natitirang bahagi ng Gilead at ang buong Bashan, ang kaharian ni Haring Og, ay inilipat ko sa kalahating tribo ni Manases, kabilang ang buong rehiyon ng Argob, na kilala bilang lupa ng mga higante. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga Filisteo, kabilang ang mga tauhan tulad ni Goliath, ay nagmula sa isang lahi na tinatawag na mga Anakim. Partikular na binanggit na ang Gath ay isang malaking bastion ng mga Anakim. May mga nagmungkahi pa na ang lahi ni Goliath ay maaaring magpakita ng pattern ng genetic inheritance, partikular ang autosomal dominant inheritance na posibleng magpaliwanag sa mga kondisyon ng pambihirang taas tulad ng familial acromegaly o gigantism. Sa mga kwentong biblikal, si Goliath ay isang napakalaking tao. Kasama ni Goliath pagkatapos ng pagkatalo ng kanyang kilalang kapatid, natuklasan ang mga 4 na kapatid ni Goliath. Muli, nagkaroon ng digmaan sa mga Filisteo sa Gob at si Anan, anak ni Yarurim na Bethlehemita, ay pumatay kay Goliath na Gittite na ang sibat nito ay tulad ng panghabi ayon sa 2 Samuel 21:11. Ang mga kahangahangang taong ito, si Lami, Saf, Ishbibenob, at ang ika-4 na hindi pinangalanan, ngunit kilala sa kanyang 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, ay may layuning ipakita hindi lamang sa kanilang mga kaaway ang mga Israelita, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. Bawat isa ay may hawak na mga armas ng hindi kapani-paniwalang laki at lakas. Bagamat ang kanilang mga pangalan ay maaaring hindi kasing kilala ng kanilang kontrobersyal na kapatid na si Goliath, ang kanilang pag-iral ay nagsasalaysay ng isang makulay na kwento tungkol sa pagsagupa sa mga pagsubok, paglaban para sa pagtubos, at ang masalimuot na katotohanan ng pamumuhay sa ilalim ng anino ng mga pambihirang tagumpay. Matapos ang pagkatalo ni Goliath sa kamay ng batang si David, na nagwagi gamit lamang ang panghabi at isang bato, muling nakipagdigma ang mga Filisteo laban sa mga Israelita. Kasama sa mga pwersa ng mga Filisteo si Ishbibenob, isang makapangyarihang mandirigma at kamag-anak ni Goliath, ayon sa 2 Samuel 20:1-15 hanggang 16. Sa labanan ito, nakipaglaban sina David at ang kanyang mga tao sa mga Filisteo, ngunit tinalo ng pagod si David. Sa pagkakataong iyon, si Ishbibenob na nagmula sa lahi ng mga higante at may hawak na isang sibat na may bigat na 300 shekel ng tanso at isang bagong panday na espada, ay nagplano na patayin si David. Habang humihina ang lakas ni David, nakita ni Ishbibenob ang pagkakataong umatake, ngunit hindi niya isinasaalang-alang ang tulong mula sa Diyos na naging sanhi ng kanyang pagkatalo at ng pagkatalo ng kanyang mga kasamahan sa parehong araw.
Ang mga kalaban ng mga tagasunod ng Diyos ay madalas na lumilitaw na malakas, matalino at tiwala sa kanilang tagumpay. Ngunit anuman ang kanilang lakas, talino o kumpiyansa, hindi nila kayang higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa isang mahalagang sandali, si Abishai ay dumating upang tulungan si David na nagligtas sa kanya sa isang kahanga-hangang paraan ayon sa 2 Samuel 21:17. Si Abishai, ang panganay na anak ni Zeruiah, kapatid na babae ni David at kapatid ni Joab at Asahel, ay nagmadaling tumulong kay David at tinalo ang Filisteo. Pagkatapos, nakiusap ang mga tao ni David na nagsabi, "Huwag ka nang makipaglaban muli sa amin, baka maglaho ang ilaw ng Israel," na nagpapakita ng mahalagang papel na ginampanan ni David sa bansa. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng katapatan at tapang, sumama si Abishai kay David sa isang matapang na pagpasok sa kampo ni Saul, kung saan nila maingat na kinuha ang sibat at ang sisidlan ng tubig ni Saul mula sa tabi ng kanyang higaang lugar. Nang hamunin si David sa pagre-rebelde ng kanyang anak na si Absalom, kay Abishai ipinagkatiwala ang pamumuno sa isa sa 3 pangunahing dibisyon ng mga tropa ni David. Bukod dito, si Abishai ay may mahalagang papel bilang pinuno ng 2nd tier ng kilalang trio ng mga mandirigma na tinatawag na The Mighty, ayon sa 2 Samuel 23:18. Bilang kapatid ni Joab at anak ni Zeruiah, namayagpag siya sa 30 at pinasikat ang sarili sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng 300 kalaban ng mag-isa, kaya't naging alamat siya sa kanyang tagumpay. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng tapang ni Abishai at ng kanyang malalim na debosyon sa kanyang leader. Gayunpaman, mahalaga ring kilalanin ang tamang oras at tulong mula sa Diyos na may malaking papel, lalo na nang si David ay nasa matinding pangangailangan. Maaring lumitaw ang malalaking pagsubok, ngunit ang mga tagapagtanggol ng makatarungang layunin at matibay na lumalaban ay hindi nag-iisa. Ipinakita ito ni Abishai sa pamamagitan ng pagtindig ng matatag, hindi natitinag kahit sa mga mahihirap na pagkakataon. Pinanatili niyang matapang ang kanyang pwesto, at sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang tulong mula sa Diyos. Bagamat ang tumulong ay mas bata at hindi kasing tanda sa karanasan, tinanggap ito ni David ng may pasasalamat. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamalakas ay dumaranas ng mga sandali ng kahinaan, ngunit ang mga nananatiling matatag at walang takot ay nakakamtan ng tulong at sa huli ay nagtatagumpay. Matapos ang isang matinding laban, nagpasya ang mga tagasunod ni David na hindi na siya dapat ilagay sa ganitong panganib. Pinakiusapan nila siya na huwag nang makipaglaban ng personal laban kay Absalom, bagamat ipinagpatuloy pa rin niyang labanan ang mga Filisteo hanggang sa magkasunduan sila. Matapos ang kanyang matinding pag-iwas sa kamatayan, nagbigay sila ng isang panata upang tiyakin na si David, na itinuturing na ilaw at gabay ng Israel, ay hindi na muling sasabak sa ganitong mapanganib na laban. Nang araw na iyon, ipinagdiwang ang tapang ni Abishai. Tinitiyak na si David ay makaliligtas upang pamunuan sa mga susunod na digmaan. Ang pagtagpo kay Isbi-Benob ay isang mahalagang paalala ng patuloy na alitan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo na nagpapakita ng mga panganib na kinahaharap ng mga lider tulad ni David sa larangan ng digmaan. Ipinapakita rin nito ang mga tema ng katapatan at pagkakaibigan na isinasalaysay sa pamamagitan ng mahalagang pagkilos ni Abishai upang protektahan ang kanyang hari. Sa kwento ng Biblia, si Saf ay itinuturing na isa sa mga inapo ng mga higante mula sa mga Rephaim na naninirahan sa matibay na kalakasan ng mga Filisteo sa Gat.
Sa gitna ng labanan, nakipaglaban si Saph kay Zikai na isang Hushite, isa sa mga tanyag na mandirigma ni David. Si Zikai, isang kilalang mandirigma mula sa bayan ng Husha, ay kabilang sa 30 magigiting na lalaki ni David, natanyag dahil sa kanilang mga kahangahangang ginawa sa labanan ayon sa 1 Kronika 11. Kasama rin sa grupo ng magigiting na mandirigma si Nakai na isang Hittite, Eliam na Aitite at si Lami, ang kapatid ni Goliath, na may daladalang mahahabang sibat na may hawakan na kasing laki ng pang-uhit ng tela na nagpapakita ng kalakihan ng kanilang mga armas. Ayon sa 1 Kronika 20. Muling sumik ang alitan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo, kung saan napatay ni Elhanan, anak ni Jer, si Lami, ang kapatid ni Goliath na Hittite, na may dala ng sibat na kasing laki ng pang-uhit ng tela. Sa konteksto ng Biblia, ang pang-uhit ng tela ay isang matibay na piraso ng kahoy na matatagpuan sa tuktok ng isang loom upang suportahan ang mga vertical na sinulid na tinatawag na warp. Ang pang-uhit ay may mahalagang papel sa paghihiwalay at paghihigpit ng mga sinulid na ito na nagpapadali sa paghahabi ng tela. Sa pamamagitan ng wastong pag-aayos ng mga sinulid ng warp, nagiging madali ang paghahabi ng mga pahalang na sinulid o weft sa mga ito. Ang Bibliang pagsangguni sa pang-uhit ng tela ay naglalayong ipakita ang kapal at lakas ng kahoy na ito, higit sa haba nito na nagpapakita ng lakas ng sibat kumpara sa mga mas payak na sibat na karaniwang hawak ng mga ordinaryong tao. Mayroong eksaktong 4 na talata sa Biblia na tumutukoy sa pang-uhit ng tela o sibat, kung saan 2 sa mga ito ay tumutukoy sa sibat ni Goliath. Ipinapakita ng mga kwento ng tagumpay ng Israel laban sa mga Filisteo na kaya nilang talunin ang malalakas na kalaban kahit wala si David sa labanan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng tapang at mga kahangahangang nagawa ng iba pang tao pagkatapos tumigil ni David sa pakikipaglaban sa mga higante. Habang ang isang henerasyon ng mga lider ay nawawala, tinitiyak ng Diyos ang pag-usbong ng mga bagong lider upang pangunahan ang susunod. Ang epikong tagumpay ni David laban kay Goliath ay hindi lamang naging pundasyon ng kanyang pamana, kundi nagmarka rin sa kanya bilang isang walang humpay na kalaban sa mga Filisteo, partikular sa mga tulad ni Lami na nais na pagtakpan si David. Tulad ng kanyang kapatid, ang pagkamatay ni Lami ay halos katulad ng kay Goliath, isang patunay hindi lamang sa lakas ni David kundi sa banal na suporta na kanyang tinamo. Bagaman, hindi marami ang nasabi tungkol kay Lami, ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa mga Israelita na ang tunay nilang lakas ay hindi sa kanilang bilang o mga armas, kundi sa kanilang Diyos. Ang Biblia ay bahagyang nagbanggit ng isa pang higante sa Gath na kilala dahil sa kanyang 24 na daliri, 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. Ang matinding nilalang na ito, isa ring inapo ng mga higante, ay nakipaglaban kay Jonathan, anak ni Shema at pamangkin ni David. Unang Kronika, 20 talata, 6 na talata hanggang 8 talata. Pinukaw ng mga panunukso ng higante, pinatay siya ni Jonathan. Ang mga tagpong ito na may kinalaman sa mga kamag-anak ni Goliath sa Gath ay nagpapakita na hindi lamang sa pamamagitan ng galing sa pakikidigma, kundi sa tulong ng Diyos, nalampasan ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga higante. Ipinapakita na ang lakas upang talunin ng mga higante ay palaging nagmula sa kanilang matatag na pananampalataya at hindi matitinag na suporta ng Diyos. Bagaman hindi binanggit ng pangalan, ang kwento ng hindi kilalang tao sa Biblia ay nag-aabot ng isang malalim na aral. Isang aral tungkol sa kababaang loob at tahimik na lakas.
mga katangiang hindi kayang taglayin ng pinakamalalakas na higante. Tinutukoy ng kwento ang apat na figuran na ito bilang reim na iniuugnay sila sa mga anakim na nabanggit sa Deuteronomio 2:11 at 21 na nagpapahiwatig ng isang magkaparehong lahi sa pagitan ni Goliath, ang kanyang mga kamag-anak at ang mga sinaunang mandirigma. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na laki at lakas, hindi kayang talunin ni Goliath at ng kanyang pamilya ang mga pinili ng Diyos, na nagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pisikal na kalakasan kundi sa pagkakahanay sa Diyos. Ang bawat laban-laban sa mga higanting ito ay nagsilbing palakas sa pananampalataya ng mga Israelita na umuukit sa pahayag ni David na ang laban ay sa Panginoon, bago ang kanyang tagumpay laban kay Goliath, tulad ng nasusulat sa unang Samuel 17:47. Kaya ang mga kwento ng mga kapatid ni Goliath ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagiging kalaban. Sila ay nagsisilbing simbolo ng katotohanan kahit ang pinakamalalakas na kaaway ay natatalo sa kalooban ng Diyos. Ang mga higanting ito ay patuloy na inilalarawan sa mga aklat ng Biblia bilang mga kaaway ng bayan ng Diyos, na sa huli ay natatalo at nagsisilbing hamon at pagsusulit ng pananampalataya para sa mga umaasa sa Diyos. Ang patuloy na presensya ng mga kapatid ni Goliath sa mga kwentong ito ay sumasagisag sa mga patuloy na pagsubok na ipinapakita sa atin ng buhay, tulad ng paghaharap ni David at ng kanyang mga mandirigma sa iba't ibang higante. Tayo rin ay patuloy na nakakaranas ng mga hamon. Ang pangunahing aral mula sa mga episodyo ng Biblia ay ang kahalagahan ng tibay at patuloy na pagbabantay na pinapatunayan ang makapangyarihang kakayahan ng pananampalataya at tapang sa pagtagumpayan ng mga pagsubok. Tulad ng pagkatalo ni David kay Goliath, ang mga kasunod na tagumpay laban sa mga kapatid ni Goliath ay nagpatibay ng mga tema ng pananampalataya at tapang. Na-inspire ng makasaysayang tagumpay ni David, malamang na ang kanyang mga mandirigma ay nakapagtap sa parehong pinagmumulan ng pananampalataya at tapang upang malampasan ang malalaking balakid. Ang walang katapusang pamana ni David ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang mga personal na tagumpay, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang magtaguyod ng isang matibay na espiritu sa kanyang mga tao na nagbigay daan sa kanila para sa mga susunod na tagumpay. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi lamang mahalaga para sa kanyang henerasyon, kundi pati na rin sa pagbibigay lakas sa kanyang mga tagasunod na makamit ang kanilang sariling tagumpay, na naglatag ng pundasyon para sa paghahari ni Solomon. Ang mga tagumpay na nakamit natin ngayon ay hindi lamang para sa ating pangangailangan sa kasalukuyan. Ito ay naglalatag ng pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ang misteryosong talata sa Genesis 6:1 hanggang 4 ay patuloy na bumibighani sa mga iskolar at mambabasa ng Biblia na tumatalakay sa mga misteryosong nilalang na mga anak ng Diyos at ang mga Nephilim. Ayon sa kasulatan, habang dumadami ang sangkatauhan at nagkaroon ng mga anak na babae, nakakita ang mga anak ng Diyos ng mga babae ng tao at ipinakasal sa kanilang nais. Pagkatapos nito, ipinahayag ng Panginoon na ang kanyang espiritu ay hindi makikipagbaka sa tao magpakailanman dahil ang tao ay mortal, at itatakda ang kanilang buhay sa 120 taon. Sa panahong ito, ang mga Nephilim ay namuhay kasama ng mga tao bago at pagkatapos ng pagsasama ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao, at nagkaroon ng mga anak na naging mga bayaning kilala at mga lalaki ng karangalan sa sinaunang panahon. Habang tinitingnan ng Diyos ang malawakang kasamaan sa mundo, napansin niyang ang mga saloobin at layunin ng tao ay patuloy na masama.
Ang kaalaman na ito ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan sa paglikha ng tao at nagdulot ito ng matinding hinagpis sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon ang Diyos na burahin hindi lamang ang tao, kundi pati na ang lahat ng nilalang mula sa lupa, mula sa mga hayop, hanggang sa mga ibon ng pangangaso, dahil sa kanyang pagkadismaya sa sariling nilikha. Sa kabila ng matinding pasya na ito, si Noe ay naging isang pagbubukod, nakatagpo ng biyaya sa mata ng Diyos. Ang hindi banal na pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao sa panahon ng mabilis na pagdami ng populasyon na pinalala ng mahabang buhay ng mga tao sa panahong iyon ay malaki ang kontribusyon sa galit ng Diyos. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang mga nilalang na ito ay pumili ng kanilang mga asawa mula sa mga tao ng malaya. Madalas na inaabot ng interpretasyon na ito ang isang masamang plano ni Satanas upang guluhin ang kalinisan ng tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga anghel na makipagtalik sa mga babae ng tao. Layunin niyang sirain ang lahi ng tao. Ang ganitong uri ng katiwalian ay itinuturing na isang pagsubok upang hadlangan ang pagdating ng Mesyas, ang ipinangakong tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpapasok ng isang uri ng kontaminasyong genetiko na makakasira sa integridad ng lahi ng tao na itinakdang magdala ng binhi ng babae. Sa ikatlong kabanata ng Genesis, talata 15, inihayag ng teksto, "Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong salinlahi at ng kanya. Siya ay dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong." Ipinapahiwatig nito na ang tagapagligtas ay kailangang ipanganak mula sa isang babae na hindi nasa ilalim ng impluwensya ng demonyo. Kaya kung kayang kurap ng Satanas ang buong sangkatauhan, magiging imposibleng magkaroon ng isang tagapagligtas. Sa puntong ito, halos magtagumpay si Satanas. Ang katiwalian ng tao ay umabot sa antas na nagdesisyon ng Diyos na magsimula muli kay Noe at ang kanyang pamilya. Nagdesisyon din ang Diyos na ipinitensya ang mga demonyo na responsable sa malawakang pagkabulok upang maiwasan ang anumang hinaharap na kaguluhan. Sinabi niya, "Ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailanman." Ipinapakita nito na hindi nais ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa pagiging matigas ang ulo at mapaghamon. Ipinapakita nito na ang ating pagkalayo sa Diyos ay umabot na sa puntong hindi na ito maaaring ayusin ng basta-basta. May hangganan ang pagtitiis ng Diyos at darating ang isang sandali kung saan Kanya itong ideklara na sapat na. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kailangan nating yakapin ng ngayon, hindi ang malabong hinaharap bilang oras upang pakinggan ang tawag ni Jesus. Wala tayong kasiguraduhan na patuloy tayong susundan ng Diyos lampas sa araw na ito kahit na binigyan niya tayo ng 120 taon. Ang baha bilang halimbawa ay dumating eksaktong 120 taon pagkatapos na ipahayag ito. Pagkatapos ay ipinakilala ng kwento ang pag-iral ng mga higante sa mundo sa panahong iyon. Ipinanganak mula sa mga hindi likas na pagsasama ng mga banal na nilalang na tinatawag na mga anak ng Diyos at mga babae ng tao. Ang mga higanteng ito ay naroroon bago at pagkatapos ng baha. Ang mga bago sa baha ay partikular na kilala dahil sa demonyak na kalikasan ng kanilang lahi, na tinatawag na mga magigiting na lalaki ng sinaunang panahon, mga tanyag na individual na may dakilang reputasyon. Ipinapakita ng kasulatan ang matinding katiwalian ng sangkatauhan noong panahon ni Noe na nagsasabing ang bawat pag-iisip ng tao ay patuloy na masama, na nagpapakita ng lalim ng kasalanan na nakatanim sa kalikasan ng tao. Isang mas malalim na akusasyon ng kasamaan ng tao ay mahirap ipaliwanag. Binanggit din ni Jesus sa Mateo 24:37,
na ang mga araw bago dumating ang anak ng tao ay magiging katulad ng mga araw ni Noe, na nagpapahiwatig na ang mga kondisyon ng mundo bago ang kanyang pagbabalik ay magiging kahalintulad ng mga araw bago ang baha. Ang mahalagang ugnayang ito ay madalas na hindi pinapansin ng marami. Sa kasaysayan, bago ang kapanganakan ni Kristo at sa unang mga araw ng Iglesia, ang terminong mga anak ng Diyos ay nauunawaan bilang mga espiritual na nilalang o mga anghel na nakipag-asawa sa mga babae ng tao, na nagresulta sa kapanganakan ng mga higanteng inapo na kilala bilang mga Nephilim. Sa kasalukuyan, ang pananaw na ang mga higante ay mga inapo ng mga espiritual na nilalang at mga tao, ayon sa paglalarawan sa Genesis, ay hindi na gaanong tinatanggap dahil marami ang nagdidismiss sa mga supernatural na kwento, habang maraming Kristiyano ang naniniwala sa mga himalang kaganapan sa Biblia tulad ng pagkakapanganak kay Jesus mula sa Birhen at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang ideya ng mga higanteng ipinanganak mula sa pagsasama ng tao at espiritu ay mahirap tanggapin para sa marami. Binanggit sa Genesis, 6 na ang Panginoon ay nakaramdam ng pagsisisi. Ang ilang mga salin ng Biblia ay gumagamit ng salitang magsisi. Ang salitang Hebreo na nakam, na nangangahulugang magsisi o pagsisisi, ay nagpapahayag ng isang malalim na kalungkutan o isang mabigat na buntong hininga. Ang pagpapahayag ng pagsisisi ay nangangahulugang ang Diyos ay nakipag-ugnayan sa atin sa paraang maiintindihan natin. Ipinapakita ang kanyang mga emosyon. Ipinapakita ng kasulatan na ang pagsisisi na ito ay dulot ng isang malalim na kalungkutan na nagmula sa pagkakamali ng tao. Ang Diyos, bilang esensya ng purong pag-ibig, ay may malalim na pagmamahal sa atin at nais ang ating kabutihan. Ang ating mga kasalanan ay malalim na nakakasakit sa Kanya at nasasaktan siya kapag tayo ay lumilihis mula sa landas ng katuwiran. Isa sa mga pinakapayak na talata sa Biblia, Genesis 6:6 ay nagsasaad, at ang Panginoon ay nagsisi na ginawa ang tao sa lupa at nalungkot ang kanyang puso. Ang kalungkutan na ito ay dulot ng katotohanan na tanging ang pamilya ni Noe ang kailangang iligtas, habang ang lahat ng iba pa ay kailangang puksain. Ang Diyos ay nagmamahal sa mga lalaking at babaeng kanyang nilikha ayon sa kanyang imahe upang pamunuan ang lupa at magpakita ng kanyang kaluwalhatian. Ano ang nagdala sa sangkatauhan sa ganitong kalalimang kasamaan? Maari bang ito ay resulta ng pagsasama ng mga matuwid at makasalanang mga lahi? O marahil dahil sa pakikisalamuha ng mga tao sa mga celestial na nilalang? Ako ay naniniwala sa pangalawang paliwanag. Tignan natin ang tatlong pangunahing teorya ukol sa pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos. Ang unang teorya ay nagsasabi na sila ay mga anghel na nawalan ng kanilang banal na kalagayan. Ang pangalawang teorya ay nagsasabi na sila ay mga makapangyarihang pinuno ng tao. Ang pangatlong pananaw ay naniniwala na sila ay mga matuwid na inapo ni Seth na nakipag-asawa sa mga tiwaling anak ni Cain. Ang popular na paniniwala na ang mga anak ng Diyos ay mga banal na nilalang na nakipag-asawa sa mga babae ng tao, kaya nagbigay daan sa pagkapanganak ng mga Nephilim, ay pinapalakas ng isang mahalagang obserbasyon. Ang pariralang mga anak ng Diyos ay karaniwang tumutukoy sa mga anghel sa konteksto ng lumang tipan. Ang pananaw na ito ay pinapalakas ng ilang mga kasulatan. Sa Job 1:6 nakasaad, isang araw ang mga anak ng Diyos ay nagpakita sa harap ng Panginoon at si Satanas ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Sa Job 2:1 binanggit, sa isa pang araw, ang mga anak ng Diyos ay nagpakita sa harap ng Panginoon at si Satanas ay naroroon din upang magpakita.
Sa Job 38:7 inalala nang ang mga bituin sa umaga ay magsalusalo at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsaya, na nagpapakita na ang mga nilalang na ito ay kabilang sa mga celestial na nilalang tulad ni Satanas. Ang wika sa Job ay nagpapahiwatig na ang Genesis 6 ay tumutukoy sa mga celestial o anghel na nilalang. Sa Genesis 6, 1-2, malinaw na binibigyan ng pagkakaiba ang mga anak ng Diyos at ang sangkatauhan na nagpapahiwatig na ang mga ito ay mga supernatural na nilalang. Partikular sa Genesis 6:1 ay binanggit ang pagdami ng populasyon ng tao at ang kapanganakan ng mga anak na babae. Ang salitang ginamit para sa tao ay isang pangkalahatang termino para sa lahat ng sangkatauhan. Ang Genesis 6 ay binibigyan ng kontras ang mga anak ng Diyos at ang sangkatauhan, na nagpapakita na ang mga nilalang na ito ay hiwalay sa mga tao at pumili ng mga asawa mula sa lahat ng mga anak ng tao. Kaya ang mga anak ng Diyos ay tiyak na isang uri ng hindi makatawid na mga nilalang. Ang kahulugan nito ay ang mga Nephilim na binanggit bilang mga nahulog sa Genesis 6:4 ay mga anak ng mga pagsasamang ito ng espiritual at mga nilalang ng tao. Inilarawan bilang mga magigiting at maalamat na mga figura ng nakaraan, nananatili pa ring misteryoso ang pinagmulan ng mga Nephilim. Nandyan sila sa lupa bago at pagkatapos ng mga pagsasamang ito nang ang mga anak ng Diyos ay nakipagtalik sa mga babae ng tao at nagkaroon ng mga anak. Ang teksto ay hindi nagbibigay ng detalyadong mekanismo kung paano nilikha ang mga Nephilim, kaya't ang kanilang koneksyon sa pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga babae ng tao ay nananatiling isang misteryo, ngunit ipinapahiwatig ang isang direktang resulta ng mga pakikisalamuhan na ito. Ang interpretasyon ni Jude sa Genesis 6:1-4 ay itinuturing ding naglalarawan ng ugnayan ng mga nilalang mula sa langit at tao. Binanggit sa talata 6 ng aklat ni Jude ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang itinalagang autoridad, kundi pinili nilang iwanan ang kanilang tamang tirahan. Ang pahayag na ito ay tumutugma sa mga kaganapan na inilarawan sa Genesis, kung saan ang mga anghel ay bumaba sa lupa. Ang interpretasyong ito ay sumasang-ayon sa tradisyonal na paniniwala na ang mga anak ng Diyos ay nakipag-isa sa mga babaeng tao na nagresulta sa kapanganakan ng mga Nephilim. Bagaman maaring magmukhang kakaiba ang mga ideyang ito sa makabagong konteksto, ang mga ito ay akma sa biblikal na naratibo na madalas naglalaman ng mga elementong mas kakaiba pa kaysa sa anumang alamat. Sa banal na sansinukob na ito, ang hindi pangkaraniwan ay normal. Ang terminong mga anak ng Diyos ay maaaring tumukoy sa mga nahulog na anghel o mga demonyo, mga nilalang na direktang naghimagsik laban sa Diyos o mga tao na tinatangay ng mga espiritong ito, habang ang mga anak na babae ng tao ay malinaw na mga babaeng tao. Pinalawig ni Jude ang tadhana ng mga rebelding anghel sa talata 6 na nagsasabing, at ang mga anghel na hindi nagpigil ng kanilang sariling pamamahala, kundi iniwan ang kanilang tamang tirahan, sila ay itinaguyod sa mga tanikala ng kadiliman hanggang sa paghatol ng dakilang araw, na nagpapaliwanag ng banal na paghihiganti para sa mga nilalang na ito. Sinabi ng unang Pedro 39 at 20 ipinahayag ni Jesus ang kanyang tagumpay sa krus sa mga espiritong minsang masuwayin noong panahon ni Noe. Tinutukoy dito si Jesus na nagsalita sa mga espiritong nakakulong dahil sa kanilang rebelyon nang ang Diyos ay matiisin habang itinayo ni Noe ang arko, isang sasakyan kung saan ang 8 tao, ang pamilya ni Noe, ay nailigtas mula sa baha. Si Noe mismo ay tumanggap ng biyaya mula sa Diyos.
hindi dahil sa kaniyang sariling kabutihan, kundi dahil siya ay nakatagpo ng biyaya sa mata ng Panginoon. Ang biyayang ito na hindi nararapat ay isang kaloob na available sa lahat, na sumasalamin sa biblikal na prinsipyo na kung saan ang kasalanan ay dumami, ang biyaya ay lalong dumami, ayon sa Romans 5:20. Pinili ng Diyos si Noe upang magtayo ng arko dahil sa kanyang katuwiran at walang kapintasan sa kanyang mga kapanahunan. Ang kaibahang ito ay hindi lamang nagtatampok ng matuwid na buhay ni Noe, kundi nagsasaad din na ang kanyang angkan ay nanatiling malaya mula sa mga masamang impluensya na ninais ni Satanas na ipasok sa lahi ng tao. Ang likas na kabutihan ni Noe na nakaugat sa kanyang pananampalataya ay naging maliwanag nang mag-alay siya sa Diyos agad pagkatapos niyang lumabas mula sa arko pagkatapos ng baha, ayon sa Genesis 8:20. Ang gawaing ito ng debosyon ay nagpapakita ng patuloy na tapat na tugon ni Noe sa pangangalaga at mga pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ng baha, nagtayo si Noe ng altar para sa Panginoon gamit ang ilang uri ng malinis na hayop at ibon upang magsagawa ng mga handog na susunugin. Si Noe ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japheth, na may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng sangkatauhan. Sa halip na wasakin ang lahat ng tao, pinili ng Diyos na iligtas ang maliit na grupong ito sa pamamagitan nila muling populahin ang lupa. Pagkatapos ng baha, mukhang muling sumik ang isyu ng mga nahulog na anghel, bagamat sa mas mababang antas kumpara noon. Nang mag-espiya ang mga Israelita sa Canaan, pagkatapos ng kanilang pag-alis mula sa Ehipto, iniulat nilang nakita nila ang mga nilalang na pinaniwalaan nilang mga higante. Posibleng inisip na ang mga napakataas na tao ay mga Nephilim sa takot. May haka-haka na maaring muling nakipag-isa ang mga demonyo sa mga babaeng tao. Marahil ipinagpatuloy ang lahi ng mga Nephilim sa hindi direktang paraan sa pamamagitan ng isa sa mga manugang ni Noe. Gayunpaman, ang mga tinatawag na higante na natagpuan sa Canaan ay pinalo ng mga Israelita. Hindi lamang isang beses, kundi sa buong kasaysayan nila. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng panahon ni Noe nang tanging 8 hindi morally na lalason na tao ang nailigtas mula sa baha, iningatan mula sa masamang impluensya ng mga nilalang mula sa langit. Ayon sa mga kasulatan, ang mga rebelding anghel na kasangkot ay kalaunan ikinulong sa impyerno, itinaguyod sa mga tanikala ng kadiliman bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Magdasal tayo. Amang banal, lumalapit kami sa iyo ngayon upang humingi ng karunungan at kaliwanagan sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga walang hanggang salitang ito ay nagsisilbing gabay namin sa mga komplikadong aspeto ng buhay, nag-aalok ng aliw at kaliwanagan. Habang pinag-aaralan namin ang iyong mga turo, pagpalain mo kami ng malinaw na isipan at malinis na puso na magbibigay daan upang maunawaan namin ang kanilang malalim na mensahe. Tulungan mo kaming lapitan ang mga banal na salitang ito ng may paggalang, lubos na pinahahalagahan ang mga aral na hatid nito. Naway ilaan namin ang lahat ng mga palagay at magbukas ng aming sarili sa iyong gabay, tinatanggap ang iyong katotohanan ng walang reserbasyon. Naway maging ilaw ang iyong banal na salita sa aming mga paa, nagpapaliwanag ng aming daan sa katuwiran at pinapalalim ang aming ugnayan sa iyo. Naway bawat talata na aming pag-aaralan ay magdulot ng malalim na pagkilos sa aming mga espiritu at gabayan kami upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gabayin mo kami, Panginoon, sa aming paghahanap ng kaalaman at kaliwanagan. Tinutulungan kami na matukoy ang iyong tunay na karunungan mula sa interpretasyon ng tao.
Ipasok mo sa amin ang diwa ng pag-ibig at malasakit habang kami ay nagbabasa na nagpapaalala sa amin na kumilos ng mahinahon at may empatiya sa iba. Naway hikayatin kami ng iyong mga turo na maging mga tagapagdaloy ng iyong kapayapaan na nagkakalat ng pagmamahal at pangunawa sa lahat ng aming mga gawain. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob upang maisama ang mga turo na ito sa bawat aspeto ng aming buhay, na ipinapakita ang iyong biyaya sa aming mga iniisip, salita at gawa. Naway magdala ang iyong mga salita ng aliw sa mga pagsubok, pag-asa sa kalungkutan at kagalakan sa mga pagdiriwang. Pagpalain mo ang aming samahan bilang mga mananampalataya habang kami ay nagsusulong ng espiritual na paglago ng magkasama, tinutulungan at pinayayaman ng isa't isa sa isang ugnayan ng pag-ibig na nakabatay sa iyong mga turo. Hinihiling namin ang iyong patuloy na gabay at proteksyon habang hinaharap namin ang mga pagsubok ng buhay. Naway ang iyong mga kasulatan ay manatiling aming matibay na angkla sa gitna ng kaguluhan, isang patuloy na paalala ng iyong walang hanggang pag-ibig at presensya. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.